Hello pong muli mga katambay, nagbabalik po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan ni Kamanong. Kamusta po ang lahat? Ito po, medyo hindi maganda po itong balita na ito, lalo po sa administrasyon po ng Pangulong Marcos Jr. Kasi po, meron pong ito po sa balita at interview na mas mapapabilis daw mga katambay ang pagiging pagsiklab ng people power sa ating bansa dahil daw sa social media, mga katambay. Kung bakit, alamin natin sa interview na ito at balita at komentuhan po natin, mga katambay. Painggan po natin. Posibleng pagsiklab ng people power mas mapapabilis daw dahil sa social media ayon sa dating political advisor ni FPRRD. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa illegal na droga. Si MJ Mondihar magbabalita. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jean Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa raw ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon, kaya nagtiis na matagal ang mga Pilipino. Isa raw ngayon sa matunog na tanong kay Marcos Jr. ay kung totoo ba ang gumagamit ito ng illegal na droga. Lalo na't may mga dokumentong nag-viral sa social media na nasasabing target ito noon ng isang anti-drug operation. So, ang point ko lang is to save this nation, Mr. President, kasi nagpipilit kang tumakbong presidente, pinaunlakan ka ng taong bayan, is magpa-drug test po kayo. May malaking bilang rin daw ng mga Pinoy, ani Paras, na tutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos. At nagagamit raw ang Pilipinas sa proxy war ng US kontra China sa issue ng pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Samantala, nakikita naman ni Paras bilang dating political advisor na may hawak na ala si FPRRD laban kay Jr. Lalo na't si Duterte ang pinakauna nagbanggit na bangag ang kasalukuyang Pangulo. President Duterte is not a pushover. President Duterte, naghahanap ng proper timing yan. Sabi nga niya, nung mga hindi pa hinog. Sunod-sunod ngayon na maisog rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga rally na ito, sinasabi ni Duterte ang mga pagkontra niya sa mga polisiya ng kasalukuyang administrasyon, lalo na sa charter change o Chacha, sa ilalim ng kontrobersyal na People's Initiative. Sabi ni Duterte, term extension ang totoong sadya dito at hindi ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Pero siya mismo nakukumbinsi na kasi lumalabas na siya. Lumalabas na siya. Siya nga nagsabi na bangag ito si Marcos Jr. Kapag wala raw malinaw na tugon sa tanong ng publiko, tiyakan ni Paras na titindig ang mga Pilipino. Dahil sa taong bayan nagmula ang kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. Tama. At nasa taong bayan rin ang kapangyarihan para ito'y bawiin. This might catch fire in the soonest possible time. Yun ang magiging problema with Duterte as the rallying point, lalong mapapabilis yung if it happened to Erap, it almost happened. Yan nga po mga tambay, talaga pong may posibilidad. Di umano po yan mga katambay. Yung talagang magkaroon po ng another people power po sa mga Marcoses, mga katambay, lalo po nangyari na po sa kanyang tatayan. Di po na talagang naalis po sa pwesto dahil po sa sinasabing, maraming problema rin noong mga panahon ng kanyang tatay, di po ba? Ang dami. Naging isa yung diktador, di po ba? Kaya po dito po, talaga sa issue po na talagang nananatiling bingi, pipe, bulag ang Pangulo sa kanyang issue at nakakabit pa yung issue na baka malagay pa sa alanganin ng ating bansa, malagay sa alanganin ng ating bansa, mga tambay, dito sa iringan ng
Amerika at China dahil sa pagiging power. Dahil naglalabanan po yung dalawang bansa niya pagdating sa power, number 1, di ba? Sana huwag magamit ang ating bansa, mga katambay. Dahil tayo walang kaaway at kailangan maging disiplina po tayo riyan. At napakarami pang issue, pati yung sinasabi po ni Attorney Paras, yung issue po na talagang yung PI, talagang yung Chacha, talagang sa nakikita po ng dating Pangulo, magagamit lang po yung sinusulong po nilang Chacha para po daw sa dagdag kapangyarihan yan, di umano, nila na talagang hindi na mawala sa pwesto, di umano. Wag naman po sana. Kaya ang mga Pilipino, nagigising na dahil nalalaman na dahil sa social media, mga katambay, napakadali na kumuha ng impormasyon sa social media ngayon. At meron pa tayo Google, di ba? Na pwede mo i-Google. Diyan na lahat ng klase ng platform nasa atin na ngayon sa panahon natin, mga katambay. At yung isa pang matindi nga na pinagdadaanan ang mga Pilipino, nakapag-iisip na rin ng bakit nagkaganito yung ating Pangulo na napakarami ipinangako sa atin pero 2 taon na o magdadalawang taon na, wala pang nararamdaman ng mga Pilipino, lalo sa pagtaas ng bilihin. Talagang sobrang taas. Di po ba? Hindi lang naman bilihin ang mataas, di ba? Pati gasolina, lahat na sektor, kuryente, tubig, hindi nasusolusyonan. Puro plano, pero napakarami ng plano ng gobyerno, lalo sa mga pahayag ng ating Pangulo. Isang damukal na plano ang kanya nilalatag sa Pilipinas para makapag-survive o makatulong sa ating bansa na maiyahon di umano sa kahirapan, di ba? Nandiyan pa yung sobrang biyahe ng Pangulo para lalong makatulong doon sa mga problema at paghihirap ng mga Pilipino. Di ba mga katambay? Kaya lang, sa kabila po ng sinasabing sobrang pag-angat o talagang sinasabing kulang na lang ipaghele ng media di umano at ng kamera na napakaganda ng performance ng pamahalaan natin ngayon, lalo pagka sa mainstream media mo na papakinggan at napapanood ang mga performance ng pamahalaan, talagang amazing mga katambay. Parang talagang bansa natin isang world class na ngayon mga katambay at papunta na sa pagiging world class na bansa. Pagka tayo naniwala di umano sa media at sa sinasabing isimada vlogger ni dating Senadora Amy Marcos, ni Senadora Amy Marcos, for correction, Senadora at hindi dati. At meron pa raw GCash na may pondo raw di umano na nanggagaling sa pamahalaan. Sabi po yan ni Senadora Amy. Meron po tayong mga balita niyan at naka-vlog po yan mga tambay. Yan po ay hindi marites. Yun nga po yung pagiging people power ngayon mga katambay, talagang tao. Tama po ang sinabi ni Attorney. Dahil lang pagiging posisyon, tao nagbibigay riyan. Mga katambay, tao rin ang may karapatang magtanggal sa iyo ng ibinigay sa iyo ng tao na posisyon o kapangyarihan, di po ba? Hindi politiko ang magse-save sa iyo na para ikaw ay manatiling binigyan na powerful sa bansa, hindi. Pati mismo yung politiko na yon na kung sino sumusuporta sa iyo, pwede rin tanggalin po yun, mga tambay, ng taong bayan dahil mismo taong bayan din na naghalal do sa mga nasinasabing nasa Kamara at nasa Senado. Di ba? Yun po ang totoo, mga tambay. Real talk po yun. Di ba? Kaya dapat po nakapag-iisip na ang pamahalaan natin ngayon para matapos niya, di umano, 6 na taon. Dahil yung issue na talagang napakabigat sa pagiging commander-in-chief, lalo sa droga, talagang kailangan patunayan niya yan, mga tambay. Patunayan. Kasi kahit saan mo dalhin, magtrabaho nga lang tayo di ba? Magtrabaho lang tayo, kailangan natin i-prove na hindi tayo addicted sa droga. May mga drug test tayo, blood test, di ba? Bakit pagdating sa pagiging presidente, hindi pwede ibigay sa ating mga Pilipino, sa ating mamayan, yung kanyang health na sinasabing ligtas o hindi ka gumagamit ng droga dahil laganap nga sa Pilipinas ang droga. Dahil putok na putok yan, di ba? Ang droga, hindi pang mahirap, pang mayaman din. Kaya nga laganap daw ang gumagamit yan, mamahirap, mamayaman. Di po ba mga tambay? Bakit pagdating sa Pangulo, exempted? Exempted ng Pangulo na kailangan hindi natin malaman na siya hindi gumagamit ng bawal na gamot. Dapat ba hindi natin tuklasin? Di po ba? Taong bayan na magsasabi nun, mga tambay, hindi media, hindi politiko, hindi mga congressman. Taong bayan, pag nag-request ang taong bayan, dapat sundin mo dahil sila nagbigay na kapangyarihan doon sa Pangulo at sa kanilang mga mambabatas. Di po ba mga katambay? Kaya
maganda po na nakakapakinig po tayo ng mga matatalino at magagaling na mga abogado at nabibigyan tayo ng tamang pananaw at batas na nagagamit natin pang araw-araw din po, di ba? Hindi puro sa politiko tayo maikinig at sa media na walang basihan na, masyadong di umano na bias ang kanilang ibinabalita di umano sa atin, di ba? Dahil tayo gising na sa katotohanan. Dahil nga ang panahon natin ngayon ay technology na. Technology at talagang sinasabing may media na tayo sa social media. Di ba? Hindi katulad ng panahon ng tatay ng Pangulo. Talagang hindi mo malalaman ang mga information dahil hirap na hirap dahil walang technology. Bago makarating sa'yo, o lalo kung nasa probinsya ka, ilang araw pa yon bago makarating sa'yo. Lalo kung dyaryo pa inaasahan mo. Di ba mga tambay? Kaya, o radyo, mga tambay. Karamihan din dun bias din ang balita nung araw. Dahil kung tinatakot ng gobyerno na may pagka-diktador di umano, di hindi magbabalita ng against sa gobyerno yun dahil nadidiktahan din, di ba? Hindi katulad sa social media, mahirap mo nang diktahan, mga tambay. Dahil nga technology, lahat ng tao may cellphone at pwede lahat ng Pilipino magpahayag ng kanilang komento katulad ni Kamanong, di ba? Basta may cellphone ka, may gadget ka, may computer ka, basta importante, may internet ka, mga tambay, di ba? Napakadali na. Lahat ng Pilipino ngayon, pwede maging media na, mga tambay. Kaya wala na itatago ang gobyerno ngayon. Hindi mo na pwede itago lahat ng nasa politika natin ngayon at sinasabi mga politiko, wala ka na itatago dahil may social media na, napakarami ng mata na nakatingin sa iyo. Kaya yung sinasabi ni Attorney Paras, talagang dapat tutukan ng Pangulo na tapusin niya na yung issue ng droga. Magpa-test na siya. Mag-voluntary test na siya. Testing na kailangan susundin yung gusto na testing na nagbigay sa iyo na kapangyarihan. Taong bayan ang tatanungin kung anong klaseng testing ang gagawin sa Commander-in-Chief di umano, mga tambay. Muli po, si Kamanong po, ang komento ni Kamanong dito po sa balita, lalong-lalo sa sinasabing napakadali na mag-aklas, lalo sa people power, ang ating bansa dahil sa social media, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po, nagte-thank you po muli sa gusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, kinukomentuhan ni Kamanong. Paalam po at ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.